ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Nasa higit 450 kabahayan natupok sa dalawang magkahiwalay na sunog sa Maynila. Libing ni Pope Francis itinakda ng Vatican sa araw ng Sabado. Pangulong Bongbong Marcos at First Lady dadalo. Lumang BRP Miguel Malvar palulubugin sa maritime strike ng Balikatan 2025. Motorrider, patay, angkas nito, sugatan matapos sumalpok sa bus sa Bugalyon, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Perpetual Junior Altas ipinagdiwang ang makasaysayang panalo sa isang bonfire celebration. Sa showbiz pattern, Darren Espanto nagbalik tanaw nang magtanghal noong bumisita si Pope Francis sa bansa noong taong 2015. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Naantala ang tulog ng mga residente ng dalawang barangay sa Maynila matapos sumiklab ang kambal na sunog kaninang madaling araw. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, nasa higit 450 kabahayan ang natupok ng apoy. Una sa balitang yan, si Edwin Duque. Dalawang malaking sunog ang sumiklab sa Maynila kaninang madaling araw. Karamihan sa mga nasunugan ay nasa kalsada at walang nailigtas na kagamitan maliban doon sa kanilang kasuotan. Unang sumiklab ang sunog sa Barangay 650 sa port area na umabot ng Task Force Alpha. Sinundan ng sunog sa Barangay 123 na kalapit lamang sa Road 10 sa port area na umabot naman ng Task Force Charlie. Pasado alas 3 na madaling araw ng deklara pa rin nasa Task Force Charlie ang sunog sa Barangay 123 sa Road 10 sa Maynila. Sa tala ng Bureau of Protection, nag-umpisa nga sunog dakong alas 12:15 ng madaling araw at alas 1:46 naman ay itinas na ito sa first alarm. Ayon kay Fire Chief Superintendent Guyab, pahirapan ang pagpula sa sunog dahil karamihan ay nasa looban na gawa pa rin sa light materials na mabilis na kumalat sa mga kabahayan. Sa initial report, nasa 150 kabahayan ang nasunog at ang ilan naman ay concrete house sa Barangay 123. Nagkalat sa kalsada ang mga residente at mga kagamitan dahil sa taranta na idinulot ng sunog. Nagpalipad na rin ng drone ang Bureau of Protection upang matiyak na makita lahat ang kabuang sunog at mamonitor ang lawak ng sunog. Samantala sa Barangay 650 naman sa port area ay umabot din ng Task Force Alpha ang sunog na nag-umpisa alas 12:04 ng madaling araw. Sa initial report ng Bureau of Protection, nasa more or less 300 kabahayan naman ang natupok at nasa mapping operasyon ng Bureau of Protection. Pasado alas 7 ng umaga, tiniyak ng Bureau of Protection sa Maynila na hindi nakakalat pa ang sunog dahil nagsagawa na sila ng mapping operation sa dalawang magkahiwalay na sunog habang patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng kung ano ang sanhi ng sunog at ang kabuang pinsala nito. Karamihan ngayon sa kahilingan ng mga nasunugan ay ang mabigyan sila ng materyales para maitayo pansamantala ang mga kabahayan at pinansyal naman para sa pansamantalang lunas dahil nga sa epekto ng sunog na idinulot ng kanilang mga pamilya. Para sa ABS-CBN Network News, RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isinapubliko naman ng Holy See ang mga detalye sa burol at libing ng namayapang Santo Papa Francisco. Kabilang dito ang itatakdang lamay sa harap ng St. Peter's Basilica. Gayon din ang hiling na puntod nito na iba sa mga nakasanayang himlayan ng ibang yumaong Santo Papa. Narito ang report ni James Galange. Inilabas na ng Vatican ang mga magiging kaganapan para sa burol at paglilibing ng yumaong 88-year-old pontiff na si Pope Francis. Sa kanyang spiritual testament noong 2022, una nang hiniling ni Pope Francis ang isa lamang simpleng puntod kung saan walang palamuti at mailibing sa Papal Basilica of Santa Maria Maggiore. Iba sa nakasanayang libingan ng mga Santo Papa na kadalasan is sa Vatican Grotto sa St. Peter's Basilica. Habang nakatakda namang ganapin ang burol sa Sabado, alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, sa harap ng St. Peter's Basilica. Ngunit bago ito, ay magkakaroon muna ng iba't ibang seremonya ng pagdarasal na pangungunahan ng mga nakatalagang kardinal simula ngayong araw hanggang Biyernes. Sa inilabas ng mga larawan ng Vatican, may kitang nakahimlay ang Santo Papa sa isang open wooden casket, suod ang red robes, may hawak na rosaryo at ang kanyang papal mitre. Ayon sa ulat, isa raw nila pagpapakita na hanggang sa mga huling sandali ng binansagang The People's Pope ay pagpapakumbaba pa rin ang nais pahiwatig na naging legasiya nito. Samantala, inaasahan naman ang pagdagsa ng milyong-milyong deboto mula sa iba't ibang bansa upang saksihan ang mga huling sandali ng Santo Papa. Gayun din ang pagdalaw ng ilang kilalang world leaders gaya ni US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky para magbigay pugay sa yumaong Catholic leader. Magugulat ang pumanaw si Pope Francis at natapos ang kanyang 12-year papacy dulot ng stroke na sinundan naman ng coma at irreversible cardiocirculatory collapse. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pakikiisa naman sa simbahang Katolika, nakatakdang lumipad sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Roma, kaugnay ng biglaang pagpanaw ni Pope Francis isang araw matapos ang Easter Sunday. Magbabalita si Lef Narciso. Personal na makikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na dadalo ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa funeral ng Santo Papa sa Vatican City. Wala pang binanggit ang palasyo kung kailan lilipad ang first couple patungong Rome, Italy. Nakaburol ngayon si Pope Francis sa kapilya ng Santa Marta, pero ngayong araw ay ililipat ang kanyang labi sa St. Peter's Basilica. Pangungunahan ng Kamerlengo ng Simbahang Katolika na si Cardinal Kevin Farrell ang panalangin bago magsimula ang traslasyon o pagprosesyon sa labi ni Pope Francis bandang alas 9 ng umaga oras sa Vatican. Pagdating sa Basilica, pangungunahan ng Cardinal Camerlengo ang seremonya. Sa Sabado, nakatakdang ilibing si Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, gagawaran naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Presidential Medal of Merit ang superstar na si Nora Honor, Pelita Corrales, Margarita Forres at Gloria Romero. Ilan sila sa mga natatanging personalidad na malaki ang kontribusyon sa Philippine entertainment industry at gastronomy. Ayon kay Malacanang Press Officer at Undersecretary Claire Castro, gaganapin ang paggawad ng parangal sa Rizal Ceremonial Hall sa Malacanang sa Mayo 4. Kahapon ng tanghali nang ilibing ang superstar at national artist na si Nora Honor sa libingan ng mga bayani. Habang pumanaw naman ang tinaguriang Asia's Queen of Songs na si Pelita Corrales noong Abril 12 sa edad na 87. Sa iba pang mga balita, sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang nasa higit 600 driver's license, kabilang ang halos 100 public utility driver matapos magpositibo sa illegal na droga o di naman kaya ay nasangkot sa mga aksidente noong Semana Santa. Magbabalita si Val Gonzalez. Sa pamamagitan ng Department of Transportation ay naglabas na ng kautusan ng LTO na nagsususpinde sa driver's license ng lahat ng mga tsuper ng pampublikong sasakyan na nagpositibo sa isinagawang drug test bago ang Semana Santa.
Ito ang inanunsyo ngayon ni na Transportation Secretary Vince Dizon at LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa isinagawang press conference sa headquarter ng LTO sa Quezon City. Ang anunsyo ay nilabas matapos ang isinagawa nilang investigasyon. Bukod sa 77 ay mayroon pang 574 na iba pang mga driver na pinatawan din ng suspensyon sa kanilang lisensya sa pagmamaneho dahil naman sa pagkakasangkot sa iba't ibang mga aksidente sa buong bansa. Sabi ni Asek Mendoza, parte lamang ito ng mahigit 1,000 bilang ng kanilang iniimbestigahan. Ito na ang pinakamalaking bilang ng pagpapataw ng suspensyon sa driver's license sa isang pagkakataon sa kasaysayan ng DOTR at LTO. Ayon kay Secretary Dizon, mahalaga ang kaligtasan sa mga kalsada na dulot ng irresponsableng mga nagmamaneho. Isa sa mga driver ng bus na kinilalang si Mark Louis Burgos. Ang tuluyan nang nirevoke ang lisensya sa pagmamaneho. Si Burgos ang tsuper ng ESL bus na nag-viral sa social media matapos makipaghabulan sa isa pang bus sa La Union at nag-iiyakan sa takot ang kanilang mga pasero kasama na ang mga babae at mga bata. Dahil dito'y pinag-utos na ni Secretary Dizon ang pagbuo ng isang special task force on road safety. Sabi ni Secretary Dizon, ang task force na kinabibilangan ng LTO, LTFRB at PMP-HPG ay naglalayong i-review at gumawa ng mga sistema para maiwasan ang mga aksidente sa mga kalsada sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang palubugin sa Balikatan Maritime Strike Exercise ng Pilipinas at Estados Unidos ang lumang BRP Miguel Malvar sa darating na Mayo. Magiging bahagi rin ng aktibidad ang Nemesis anti-ship missile ng Amerika sa hiwalay na pagsasanay. Ang mga detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Sa pangalawang sunod na taon, isang lumang warship ng Philippine Navy ang palulubugin sa Philippines-US Balikatan Exercises. Anunsyo ng Armed Forces of the Philippines, target ng kasadong maritime strike activity sa bahagi ng West Philippine Sea, ang decommissioned na BRP Miguel Malvar. Nakatakdang naturang aktibidad sa karagatang sakop ng San Antonio, Zambales sa Mayo 5. Matatandaang noong 2024, Chinese-made na BRP Lake Caliraya ang pinalubog ng missile frigate na BRP Jose Rizal gamit ang kanilang modernong Sea Star anti-ship missile. Inaasahang gagamitin ulit ang naturang missile ng Pilipinas ngayong Balikatan, maliban pa sa Nemesis shore-based anti-ship missile system ng Amerika sa hiwalay ng mga exercise sa norte. Samantala, kahit palulubugin ang lumang Miguel Malvar, nakatakda namang magbinyag ang Philippine Navy ng isang guided missile corvette sa parehong pangalan. Magugunitang tinanggap na ng Department of National Defense at AFP ang pinaka-advanced itong naval asset na FFG-06 galing South Korea na papangalan ng bagong BRP Miguel Malvar. Ayon sa AFP, kaya nito ang anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft operations. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang Dolores Eastern Samar kaninang alas 6 Gs ng umaga. Ayon sa FIVOX, may lalim na 15 kilometro ang lindol na naramdaman sa maraming bayan. Naitala ang intensity 4 sa Dolores at Canavid sa Eastern Samar, habang intensity 2 naman sa Tacloban City sa Leyte. Wala namang inaasahang aftershocks at maaaring maging pinsala matapos ang pagyanig. Years of grit, growth, and grind. Matapos ng kanilang makasaysayang kampyonato sa NCAA Season 100, sama-samang ipinagdiwang ng Perpetual Junior Altas kasama ang Perpetualites ang kanilang pagkapanalo sa isang bonfire celebration. Hindi lamang kasaysayan, kundi legasiya ang iniukit ng University of Perpetual Help System Delta Junior Altas matapos nilang makuha ang kauna-unahan nitong NCAA Basketball Championship title para sa Season 100. Magugunitang tinalo ng Junior Altas ang Benilde LaSalle Green Hills sa Game 3 ng Juniors Basketball Finals noong April 15 sa PhilOil Eco Oil Center. Kaya naman sa pamamagitan ng isang victory party and bonfire ceremony,
Binigyang pugay at pagkilala ang mga natatanging manlalarong naging bahagi ng naturang makasaysayang panalo. First of all po, I just want to say thank you. Thank you to everyone who has been this journey with us. This championship, it means the world to us, not just because we won, but because of everything it took to get here. Bilang bahagi ng selebrasyon, sinindihan ng bonfire sa oval field ng eskwelahan, kasabay ng pag-awit ng mga estudyante ng Perpetual Hymn. Sinundan naman ito ng fireworks display at tugtog ng mga bandang naghandog ng awitin para sa mga bagong hari ng NCAA Junior Basketball. Sinabi ni UPHSD President Dr. Anthony Tamayo na mahalaga para sa kanilang universidad ang pagkamit ng mailap na kampyonato para sa junior at senior basketball. Mensahe naman ito sa mga junior altas. Napakahalaga, utterly napakahalaga nitong win dahil sabi nga, nakikita nyo naman sa mga headlines at galing na rin naman sa mga reporters. Historic, zenith of glory, first time ever, first win ever. Napakahalaga ninyo dahil ng pagkapanalong yun dahil na-etch na sa history ng ating university for the first time after 4 decades. Naging yung elusive championship pati sa juniors ay natamo na rin sa Perpetual. Kaya tuwang-tuwa, hindi lang ang ating chairman of the board na si Sir Tony, pero ang buong Perpetual community napaka-proud, lalong-lalo na itong mga players namin. Sa huli, nangako si Tamayo na ibibigay ang buong suporta hindi lang sa junior altas, kundi sa mga atletang nagre-representa sa Perpetual para may pagpatuloy ang nagawang kasaysayan kung saan natudukan ang 37-year title drought ng eskwelahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Suspect sa madugong massacre sa Antipolo, isasalang sa drug test. Sa MBC TV Global, Muslim majority Indonesia nakiramay sa pagpanaw ni Pope Francis. At sa Showbiz Spotted, panibagong pagkilala sa ambag ni superstar Nora Honor sa sining inihain sa Senado. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Target isa lang ang suspect sa malagim na Antipolo massacre sa drug test na ikinasawi ng 7 katao. Sabi sa DZRH ni Rizal Provincial Police Director Police Colonel Felipe Maragon, hihingi sila ng tulong sa forensics group para malaman ang mental capacity ng umamin na manas sa krimen. Una nang sinabi ng suspect sa panayam ng DZRH na wala siya sa impluwensya ng iligal na droga at alak nang gawin ang pagpatay. Nangyari ang krimen mula alas 11 ng gabi hanggang pasado alas 12 ng hating gabi kahapon, pero nadiskubre lamang ng puntahan ng mga tanod bandang alas 6 ng umaga. Hindi naman kumbinsido ang pulisya na nag-iisa lang si alias Bogart, lalo't 7 ang biktima, kung saan 2 ang 17 anyos na malakas pa umano dahil sa trabaho sa panaderya. Pero sa kopya ng CCTV na nakuha ng DZRH News, makikitang bumili pa ng alak ang mga biktima ilang oras bago sila makatulog at pagsasaksakin ng sospek. Depensa ni Bogart, kinailangan niyang unahan ang 7 kasama na ang kasosyo nila ng kanyang misis sa pagmamay-ari ng bakery, dahil nagpaplano umano ang mga ito na siya naman ang patayin para makuha umano ng buo ang negosyo. Samantala, naaresto na ng Manila Police District ang 2 kidnapper ng isang Chinese national sa Malate, Maynila. Ayon kay Lieutenant Colonel John Giagi, hepe ng DID ng MPD, ang 2 umano'y kidnapper ay naaresto sa isang follow-up operation katuwang ang Pasay at Parañaque Police sa kahabaan ng Gatchalian Subdivision, Las Piñas. Kinilala ni MPD Director Police Brigadier General Benigno Guzman ang mga sospek na sina Rex Chong Shengwu, Taiwanese national, at Reynald Salvarez Abian.
nabatid bago ang pag-aresto. Batay sa inisyal na report ng MPD Station 9 noong April 17, bandang alas 11:34 ng gabi, o huling nakita ng biktima o ang biktima na umalis sa kanyang tirahan. Samantala noong Abril 20, napagalamang pinalaya ng hinihinalang kidnapper ang biktima. Ibinaba sakay ng Toyota Vios malapit sa isang coffee shop sa SM Sukat, Parañaque matapos maisagawa ang transaksyon at maibigay ang ransom money. Sagarin na, tila ito ang pahiwatig ng dalawang kongresista matapos nilang hamunin ang pambansang pulisya na puntiryahin ang ibang nakabinbin na high-profile cases. Ito raw ay bilang pagsamantala sa nabuong momentum kasunod ng mabilis na pagtugis sa mga sospek sa Anson K. kidnap slay case. Magbabalita si Milky Regunan. Dapat panatilihin ng Philippine National Police ang momentum para maresolba ang iba pang high-profile crimes na napaulat na nangyari pero hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Ito ang hamon sa PNP ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers at Laguna Representative Dan Fernandez. Ay kay Barbers, ang pagkakahuli sa mga suspects sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson K. at sa driver nito na si Armani Pabilio ay resulta ng intensified law enforcement efforts ng PNP. Sabi ni Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, dapat ituloy ang momentum at paigtingin ang pagtugi sa iba pang kaso ng kidnapping na napaulat pero hindi pa rin nare-resolba. Sa panig ni Fernandez, ang inisyal na pagresolba ng PNP sa kidnap slay case ay patunay na pwedeng gampanan ng kapulisan ng intensified police and intelligence gathering nang walang namatay sa police operation. Kapwa nangako sina Barbers at Fernandez na patuloy na isusulong sa Kamara ang law enforcement at institutional reforms para maitaas ang antas ng public safety. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, wala namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dalawang weather systems pa rin ang patuloy na umiiral sa bansa. Tulad kahapon, uulanin pa rin ang malaking bahagi ng Mindanao, bunsod ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pero asahan ang mas mataas na tsansa ng thunderstorm sa Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Gayon din sa Sarangani, Davao Oriental at Davao Occidental. Samantala, easterlies pa rin ang naghahasik ng matinding init, lalo na sa northern at central Luzon kung saan tinatayang maglalaro sa 42 to 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Sa forecast ng Pag-asa, numero 1 muli ang Dagupan City sa makararanas ng delikadong 45 degrees Celsius na init. Sinundan ito ng Cagayan, Metro Manila at iba pang lalawigan sa Luzon na posibleng pumalo sa 40 hanggang 44 degrees Celsius ang damang init. Wala namang kawala sa National Bureau of Investigation o NBI ang sinuman, pro Duterte man o hindi, na mapatutunayang magpapakalat ng fake news sa social media. Ito'y kasunod ng kasong kriminal na isinampa laban sa vloggers na nagkataong taga-suporta ng mga Duterte. Narito ang ulat ni Kyle Bulias. Binigyang diin ng National Bureau of Investigation na susugpuin nila ang lahat ng vloggers na nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Ginawa ni NBI Director Jaime Santiago ang pahayag kasunod ng pagsasampa nila ng kaso sa 4 na vlogger na pawang mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Partikular anyang dahilan ng pagsasampa ng kaso sa mga ito ang ginagawa nilang pagmamanipulate ng mga video para may ibang konteksto nito kung saan mismong si Santiago ang naging biktima. Sabi ni Santiago, hindi lang naman mga vlogger na taga-suporta ng pamilya Duterte ang kanilang hinahabol, kundi lahat ng nagpapakalat ng disinformation. Para patunayan ko sa kanila na walang politika dito, meron kaming dadating pa ng mga cases isasampa na binablog nila yung fake news nila. For example, si Senator Bato.
Aresto ay papailan din namin ng kaso. Para makita ng tao na women business. Parehas At yan. hindi isang side lang. Hindi pro Duterte Yes. lamang. Yes, sir. Kasi sinasabi nila, ginigipit daw po ninyo yung mga pro Duterte vloggers. Hindi po totoo yan. Ang sinasawata natin yung fake news. Sabi pa ni Santiago, ang nasampulang 4 na OFW ay magsisilbing babala na seryoso ang NBI sa paghabol sa mga nasa likod ng patuloy na paglaganap ng fake news sa iba't ibang platform. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula naman sa mga nagpahayag ng kanilang pakikiramay sa pagpanaw ng tinaguriang The People's Pope, nagbigay pugay rin ang Indonesia na maituturing na isang Muslim majority country, habang halos 200 ang nasawi sa kaguluhan naman sa India. Ang mga balita mula sa ibayong dagat ihahatid sa Global Headlines Report ni James Galange. Kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, nagpahayag rin ng pakikiramay ang Indonesia na kilala bilang world's largest Muslim majority country sa buong mundo. Ayon sa mga opisyal ng Indonesian Highest Council of Clerics, saludo umano ang kanilang mga kababayan sa mga isinusulong ng Santo Papa kabilang ng interfaith harmony o pagkakaisa ng mga magkakaibang pananampalataya at layuning itigil ang gyera sa Gaza. Gayon din ang paghanga ng mga ito na hanggang sa kanyang mga huling sandali ay para ipadalangin ang pagkakaroon ng tigil putukan sa Palestine. Naniniwala rin sila na mga hakbang at adhikain ni Pope Francis ay maaaring maging daan tungo sa malawakang kapayapaan at kaayusan sa buong mundo. Tinatayang nasa mahigit 280 milyon ang populasyon ng Muslim sa nasabing bansa. Matatanda ang bumisita rin si Pope Francis sa Jakarta, Indonesia noong nakaraang taon. Sa iba pang balita, pumalo na sa mahigit 20 ang bilang ng mga nasawi sa sumiklab na kaguluhan sa Jammu at Kashmir Territory sa India. Yan ay matapos magpaputok ng bala ang isang hindi pa kumpirmadong militanteng grupo na sinasabing isa sa mga pinakamatinding pag-atake laban sa mga sibilyan sa magulong rehiyon ng Himalaya sa loob ng maraming taon. Base sa ulat ng isang state media, ang mga pagpatay may tuturing raw umanong targeted killings matapos pagbabarilin ng mga militanteng grupo pagkatapos ito tanungin ang relihiyon at pangalan ng mga sibilyan. Samantala, sa isang social media post, inako ng grupo nagngangalang Kashmir Resistance ang responsibilidad sa mga pagpaslang. Ayon sa kanila, ito raw ay bunga ng kanilang pagkadismaya sa paninirahan ng mahigit 85,000 dayuhan sa rehiyon na umano'y nagdudulot ng demographic change o pagbabago ng komposisyong etniko ng lugar. Dagdag pa ng grupo, ang karahasan ay tutuwan umano laban sa mga nagtangkang iligal na manirahan sa nasabing rehiyon. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inihatid na sa huling hantungan kahapon ang 22 ng Abril ang superstar na si Miss Nora Honor. At bagamat nilisan na ang mundo, mananatiling buhay sa puso ng marami ang kanyang alaala sa pamamagitan ng mga natatangi nitong kontribusyon sa larangan ng sining at pelikulang Pilipino. Bilang pagbibigay-pugay nga sa naging buhay at tagumpay ni Ate Guy, isang resolusyon ang inihain sa Senado. Narito ang report. Inihain sa Senado ang isang resolusyon upang bigyang pagkilala ang buhay at natatanging kontribusyon sa industriya ng yumaong superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor. Ito ay batay sa Senate Resolution 1337 na final ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ayon sa actor-turned politician, hindi matatawaran ang mga kontribusyon ni Ate Guy sa larangan ng sining at pelikulang Pilipino. Patunay dyan ang mga nakamit itong parangal, mapa-local o international stage na nagdala ng matinding karangalan sa bansa. Kahapon na 22 ng Abril, inihatid na sa huling hantungan si Ate Guy. At base sa Proclamation No. 870 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ideklara ang April 22 bilang Day of National Mourning para sa namayapang alagad ng sining. Alinsunod sa batas, naka-half-mast ang bandila ng Pilipinas sa lahat ng government buildings at installations sa buong bansa at abroad tuwing April 22 bilang pakikiramay. Si Nora Honor ay inilibing sa libingan ng mga bayani matapos ang isinagawang State Necrological Service sa Metropolitan Theater sa Maynila.
Abangan sa aming pagbabalik, arawang sahod sa probinsya dapat na umanong ipantay sa Maynila at sa MBC TV Sports, World number 72 Alex Ayala. Muling makakaharap si Iga Swiatek sa Madrid Open. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nanindigan naman ang isang senador na panahon nang buwagin ang provincial rates sa arawang sahod at sa halip ay ipantay na ito sa Maynila. Ito raw ay magbibigay ng patas na laban sa mga manggagawa sa probinsya na nagsusumikap din naman sa kanilang mga trabaho. Ang balitang yan sa pagtutok ni Raymond Dadpaas. Panahon na upang alisin ang tinatawag na provincial rate pagdating sa usapin ng arawang sahod ng mga manggagawa. Ito ang deklarasyon ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kanyang pagbisita sa Iloilo at Guimaras. Isinusulong ng senador ang mas makatarungan at patas na struktura ng sahod. Sabi ni Revilla, mas mabuting i-abolish ang konsepto ng provincial rate pagdating sa pasahod sa mga manggagawa. Dapat ay pantay-pantay ng sweldo ng mga manggagawa sa Maynila at sa lahat ng mga probinsya. Wala dapat na iiwang rehiyon dahil pantay-pantay naman ang pagsisikap at pagpupursige ng ating mga kababayang manggagawang Pilipino. Maliban pa sa kung gaano kamahal ang bilihin sa Maynila, ay halos ganon din ang presyo sa mga probinsya. Bilang chairman ng Senate Committee on Public Works, sinanunsyo ni Revilla na isa sa kanyang prioridad ay ang rural development sa pagitan ng mas malakas na public infrastructure program. Kailangan magtayo ng mas maraming kalsada, tulay at pasilidad na magpapasigla sa ekonomiya at magdudulot ng ginhawa sa ating mamamayan. Nakarugtong din ito sa programang pagpapalakas sa industriya ng turismo sa Iloilo na kilikilala niyang bilang isa sa mga pangunahing destinasyon sa kultura at kasaysayan ng bansa. Inindorsyo siya ni Governor Toto Defensor ng Iloilo at Governor J.C. Rahman Nava ng lalawigan ng Guimaras. Nagsagawa din ito ng motorcade sa Iloilo City na umikot sa Arevalo, La Paz, Mandurriao, Molo, Haruat City proper. Sa araw na ito ay nasa lalawigan ng Pampanga ang mga kandidato ng alyansa ng administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay ding balita, nanindigan ang trabaho party list na isusulong nito na maiangat ang pasahod sa mga probinsya nang may konsiderasyon pa rin sa interes ng mga negosyante. Nagbabalik si Edniel Parosa. Isusulong ng 106 Trabaho Party List ang mga pagbabago sa provincial rate o sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa 106 Trabaho Party List, dapat na magkaroon ng makatarungang living wage ang mga manggagawa kahit saan mang lugar sa Pilipinas dahil hindi na akma ang kasalukuyang pasahod sa panahon ngayon. Inihayag ng 106 Trabaho Party List na kanilang tututukan ang mga gagawing pag-aaral at panukala upang maging makatarungan ng sahod ng mga manggagawa. Dagdag ng 106 Trabaho Party List, mahalagang matutukan ang pag-set ng tamang minimum wage sa bawat rehiyon upang maging patas ito sa parehong manggagawa at negosyante. Sabi ng 106 Trabaho Party List, kailangan kasing ibalanse ang sahod at isalang-alang ang kapakanan ng kapwa-employer at empleyado. Layo ng 106 Trabaho Party List na isulong ang mga reforma sa pasahod sa mga manggagawa, mabigyan ng patas na oportunidad ang bawat isa at mapalakas ang bawat manggagawa sa buong kapuluan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang motorrider matapos nitong sumalpok sa isang bus sa Pangasinan, habang isang minibus naman ang umararo sa ilang mga sasakyan sa Bataan. Ang mga detalye alamin sa reports ng ating provincial correspondents na sina Freddy Fajardo at Danny Kumilang.
motorsiklo at bus nagkasalpukan sa Bugalyon, Pangasinan, isa patay, isa sugatan. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na kinilalang si Peter Atiwin, 33 anyos, habang sugatan naman at ginagamot pa sa hospital ang angkas nito na si Tenis Monar, 63 anyos, kapwa residente ng Barangay Hacienda, Bugalyon. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Arnold Soriano, naganap ang aksidente alas 12:05 ng madaling araw sa National Highway ng Barangay Salasa, kung saan tinatahak ng motorsiklo na Atiwin ang southbound nang mag-overtake ito, kaya pumasok sa linya ng kasalubong na bus na minamaneho ni Benny Alcorta, 34 anyos, residente ng Barangay Limansangan, Alamines City, Pangasinan. Sanhi ng kanilang head-on collision. Agad na itakbo ng MDRMU ambulance sa Lingayen District Hospital ang dalawang sugatan na sakay ng motorsiklo, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Carmelo Vidal ang rider na si Atiwin, habang ang bus at driver nito ay nasa kustodiya ng Bugalyon Police Station para sa kukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang minibus ang nawala ng preno na minamaneho ng 62 anyos na driver habang pababa ito sa Sigsag Road sa Barangay Kamaya, Maribeles, Bataan kaninang umaga, kung saan inararo nito ang tatlong sasakyan na kasabay na bumababa sa nasabing Sigsag Road at maraming naiulat na sugatan sa aksidente. Ang mga sasakyang inararo nito ay kinabibilangan ng isang Hyundai, tricycle na kulong-kulong at isa pang tricycle. Ayon sa ulat ng Maribeles Municipal Police Station, nangyari ang aksidente bandang alas 7:10 kaninang umaga. Batay sa inisyal na investigasyon, lahat ng sasakyan ay patungo Maribeles Town proper nang mawala ng preno ang minibus habang bumababa ito sa sigsag na kalsada. Sinubukan umanong iwasan ng driver ng minibus ang ibang sasakyan, ngunit bumangga pa rin ito sa tatlong sasakyan na nasa kanyang daraanan na nagresulta sa pagkasugat ng mga driver at mga pasahero ng mga ito. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Maribeles Police Station ang driver ng minibus habang ipinadala na ang mga investigador sa mga ospital upang tukuyin ang bilang ng mga nasugatang biktima na hindi umano bababa sa 10 katao. Patuloy pang isinasagawang investigasyon sa naturang insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kilala ang mga Gen Z sa kanilang matibay na paninindigan sa iba't ibang bagay tulad ng isyong panlipunan at kultura. Kasabay na rin dito ang konsepto ng pagpapatawad, bagay na para sa kanila ay hindi dinidemand kundi pinaghihirapan at ginagawa para sa sariling katahimikan. Pero para sa isang pari, ang pagpapatawad ay isang regalo, hindi lang para sa iyo kundi para sa taong nakasakit sa iyo. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit pa ito ay isa sa mga pangunahing turo ng Simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. To you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo. Selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word for it. No? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ay ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit ito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad, kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin.
pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito, ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan. Sa mundo ng tennis, maganda ang simula ni Filipina tennis star at world number 72 na si Alex Ayala sa kabubukas lamang na Madrid Open. Tinalo nito ang pambato ng Bulgaria para makaabante at ma-set up ang rematch kay world number 2 Iga Swiatek. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Muling naitala ni world number 72 Alex Ayala ang isang malaking panalo sa pagbubukas ng kanyang kampanya sa Madrid Open matapos talunin ang mas mataas na rank na si Victoria Tomova ng Bulgaria 6-3, 6-2 sa round of 128 ng torneo sa Espanya nitong Martes. Mas mataas ng 8 pwesto sa world ranking si Tomova kaysa sa 19 na taong gulang na Filipina tennis star. Subalit kayang-kaya ito ni Ayala sa straight sets. Dahil sa panalong ito, makakaharap ni Ayala sa round of 64 ang world number 2 at top seed na si Iga Swiatek. Una nang nagharap ang dalawa sa Miami Open, kung saan naitala ni Ayala ang isang malaking upset kontra sa world number 2 sa quarterfinals ng nasabing US tournament. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpanaw ng Santo Papa nitong Lunes, bumuhos ang mga dasal at pagpupugay. Marami sa mga Pilipino inalala ang pagbisita ni Pope Francis sa bansa noong taong 2015 at kabilang nga sa mga nagbalik-tanaw ang singer na si Darren Espanto na nabigyan ng pagkakataong makapagtanghal noon para sa tinaguriang The People's Pope. Narito ang report. 10 taon na ang nakalipas mula nang bumisita sa Pilipinas ang yumaong si Pope Francis. At isa nga sa mga nabigyan ng pambihirang pagkakataon na makapagtanghal para sa Santo Papa ay ang singer na si Darren Espanto. Sa pagpanaw ng tinaguriang The People's Pope nitong 21 ng Abril, nagbalik tanaw si Darren sa isang di malilimutang karanasan. Sa kanyang social media account, ibinahagi nito ang video ng awitin ng Tell the World of His Love sa isang event ay dinaos para kay Pope Francis taong 2015 bilang bahagi ng kanyang papal visit. Aniya, isa raw karangalan na mapili para umawit sa pagbisita ng Santo Papa sa bansa na isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at tinapos ni Darren ang post sa mensaheng, "May he rest in peace." Samantala, bukod kay Darren, nagbigay pugay din ang aktor na si Richard Yap kay Pope Francis. Kalaki pang larawan ng malapitan niya ito nang bumisita sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Pumanaw ang Santo Papa sa edad na 88 dahil sa cerebral stroke at irreversible heart failure. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules, April 23, 2025. Sa pangalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.